Alright, good afternoon. It's part 2 of how much I spent after 49 days of owning the MG G50 PHEV. Alright, so yung part 1, ulitin ko lang, I spent 14,300 on gas alone. So mukhang malaki, pero again, if you haven't watched the video, I suggest to watch it para malinawan kayo, makita nyo rin yung breakdown. Ayan. So sa part 2, didiscuss ko dito yung binayad ko naman or estimate na binayad ko sa electricity. Alright, so wall charges naman, hindi naman kasi ko nag-charge lang pag sagad na pag 5 kilometers din. Kasi nga yung balikan ko daily or yung daily trips ko is 40 kilometers, mga ganun Kaya usually pag nasa 20 kilometers na lang or below, nagcha-charge na ako. So i-average ko na yun na 20 kilometers yung floor level ko bago ako mag-charge. So may matitirang 75 kilometers, yun yung sina-charge niya. So kung kukumpitin lang natin yun, nasa 14 kilowatts yung 14.7 kilowatts yung sina-charge niya sa isang beses. So 14.7 kilowatts times 25 wall charges, nasa 368 kilowatts. So hindi naman ito na yung exact count niya, pero I think ito na yung isa sa pinaka close sa current value. So nasa 368.1 kilowatts nga. Multiply lang natin yun sa grid cost ni Meralco. So lalabas siyang 5,331. So yung ginastos ko currently at 49 days is 5,331 pesos. Plus 615 sa public charge. Total 5,946 for electricity. Compute na natin ngayon yung total ng lahat. So yung gasoline ko 14,300. Yung electric 5,946. So that brings us to 20,246 pesos. Kung i-divide lang natin siya sa 3,324, it's around 6 pesos per kilometer. Pero syempre, meron pa akong full tank of gas. So subtract mo na yung full tank doon. So 60 liters, around 4,800 pesos yun. So nasa 15,446 na lang. And pag dinivide mo yun sa 3,324, yung real time na blended cost or blended mileage with electric and gas, 4.64 pesos per kilometer. Pero sa akin, naka solar setup ako, kaya pwede kong sabihin na nasa 3 pesos per kilometer lang yung rate nung sa akin. So malaki yung difference ng 4.6 pesos per kilometer. Kumpara mo siya sa, for example, sa diesel engine na ang mileage is 8 kilometers per liter. So kung nasa 80 pesos yung diesel nun, mga nasa 8 pesos per kilometer yun. Diba? Conservative pa yun. Kaya malaking tipid. Pero set your expectation pa rin, syempre, compared sa 8 pesos per kilometer or 8.5 ng diesel engine. Hindi naman yan magic So baka din kasi maraming nag-e-expect dyan na sobrang tipid. Well, matipid talaga siya. Pero kung magagamit mo yung electricity niya, kasi nga for me parang mas priority talaga nito is
electric kaysa gasoline. So may mga ibang video din naman ako kung magkano yung mileage niya pag walang charge. I think nasa first 1,000 kilometer video ko ata yan. So watch nyo na lang. Yon, alright. So I hope na nakatulong to sa mga prospective buyers and new owners. So set your expectations and suggest ko talaga kung di nyo papakabit yung wall charger, invest kayo sa portable charger or i-prepare nyo na yung portable charger, yung dedicated na saksakan. So may video din ako kung paano gamitin yung portable charger, although iba pala yung portable charger na binigay sa akin, pero same lang din naman yung principle nun, yung mga precautions. Okay, sige, thank you everyone.